Hello Team Authentic all over the world! In this episode, ipapakilala na namin sa inyo ang totoong Fokok. Babalik tayo ng kaunti sa kanilang history and also dadalhin namin kayo sa ilan sa kanilang mga magagandang beaches para ma-feel na talaga natin ang totoong Vietnamese vibe. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe kung magbubuk po kay Bayaklok. Ito po yung ating promo code para magkaroon kayo na up to 5% discount. At kung hotels naman sa Agoda, nasa ibaba po yung ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel. Good morning, everyone! Mayong buntag, guys. We're still here in Fokok and in this episode, excited na kami kasi ipapakita na namin sa inyo yung real Fokok, yung totoong Fokok. Kasi di ba last time nga, guys, puro European-inspired yung mga pinuntahan natin. Yes, kaya tinawag ito na parang copycat Copycat. lang ng Europe. Pero no, merong sariling personality at of course, mas mararamdaman natin yung Vietnamese tradition and culture sa gagawin natin ngayon. At of course, yung Vietnamese vibes, ngayon natin siya mararamdaman dito sa episode na to. And syempre, ang better way para simulan natin ang pagkilala sa Fokok ay ang pagbalik natin sa history nila. Kahit papaano. Nandito tayo sa Fokok Prison History Museum. Nandito rin siya sa southern part ng Fokok. So guys, from our hotel, kulang-kulang 30 minutes yung naging biyahe natin and nadaanan din natin yung Sun World. Yes. So, kumbaga, yun yung sinasabi namin sa inyo, parang hating-hati kasi talaga yung mga tourist pa dito. Ito, for example, hindi mo naman pwedeng pag-isahin to, tapos yung Sun World, kasi mabibitin din kayo. O kasi yung Sun World talaga kailangan magstay ng a day dun talaga, oo. So, tara, pasok na tayo. Ay, hindi pala. Bago pala tayo pumasok, gusto ko lang ulit sa inyo ipakita. Unang-una, ganitong karami yung pumupunta rito. Bas-bas talaga yan. Pangalawa, nakapag-park na tayo and it's free. At pangatlo, etong pupuntahan nating museum ay free ulit. Diba? Makakapamasyal ka rito sa Fokok na yung mga entrance fee ay free. Yun daw kasi sa Sun World, kung hindi kayo sasakay ng cable car, hindi kayo aakyat, free din yung sa ibaba. And mai-enjoy nyo na yung view. So tara na, pasok na tayo. So medyo may pagka-history tayo ng kaunti. Actually guys, ang ganda nung pagkakagawa nito. As in kapag ka nandito ka, mas mafe-feel mo na parang lang ha, parang ito pa rin yung original na itsura niya. Kasi for example, ito nandito yung parang pinaka nagbabantay. And then, makikita nyo rito yung mga barbed wire na nakaharang. Ganyan talaga siya. So kung titignan mo siya from here, parang original na original. Parang ganito talaga yung itsura ng mga kulungan. Tara. Pasok pa tayo. Hello. Hello. Ayan, may tao, no? And today is Saturday. Kaya expect na natin na napakarami talagang tao. Kasi talagang family talaga silang nagta-travel. Yung mga locals. Ito guys, so kung makikita nyo, meron ulit ritong sundalo. Tapos meron siyang kasama pang aso. And then, ito yung mga barbed wire guys, Grabe, as in talaga siya. Mafe-feel mo talagang nasa kulungan ka talaga. Ang dami talagang layers. So guys, dito pa lang sa entrance, makikita na kagad natin kung gaano kahigpit yung naging security nila that time. Yes, and considering nga, di ba, sinabi namin sa inyo kanina, imagine itong prison na to, dalawa yung pinagdaanan niya. Una yung French, and then nung nailipat nga siya sa mismong Vietnamese government, yun naman, tinawag tong Coconut Prison. So, tara, pasok lang tayo. So, ito yung mga times talaga na sinasabi nga namin sa inyo, makikilala natin yung Vietnam. Kasi dati, pag inisip yung Vietnam, naisip lang talaga namin war. Ganun lang talaga siya. And ngayon pa lang, dito pa lang sa labas, masasabi na kagad namin. Dami na rin kasi namin museum na napuntahan, yung mga war museum, lalo na doon sa Hanoi. Ito, ibang-iba yung setup niya. Parang dito pa lang, mafe-feel mo na talaga kaagad. Pasok na tayo. Grabe. At dito pa lang, makikita nyo na kung gaano naging kahigpit yung security nila before. And that time kasi, hindi pa modern.
May mga aso talaga nagbabantay. And then, eto din, dito sa part na to, may mga aso nang nagbabantay, may sundalo, Tapos meron pa sa meron taas. pa sa taas. Ay, eto na. Makikita na kaagad natin kung gaano kahirap yung mga naging kalagayan nila before. Ito, tingnan nyo naman to. Kumbaga siguro dati, ito yung pinaka-Bartolina nila. Imagine, ganyang kaliit. Yung kanilang pinagkukulungan. Ito pa. Grabe. Guys, ang tawag nila dito, ito yung tiger cage. And then, ito nga yung parang Bartolina, yun yung alam natin. Kumbaga, yung parang pakiramdam nila matitigas na ulo or yung mga sumusuway na prisoner, dito sila inilalagay. Grabe, sobrang liit niya. And then, outdoor talaga to, maulanan, maarawan. And then, hindi sila pwede magsuot ng kahit ano. Kahit ano, shorts lang guys. Kaya ang nangyayari dyan, pag yung mga prisoner konting galaw lang, may possibility talagang masugatan sila ng barbed wire. Yes. So, ayan, ito yung Bartolina nila. Ako kasi pag naisip ko yung Bartolina, naiisip ko lang yung kulong na madilim na madilim. Ito talaga, open na open talaga sila. Oh guys, ito naman yung nai-imagine ko na Bartolina. Pero ito, mas worst. Dito talaga dinadala yung talagang pinaparusahan. As in, container siya. Tapos, syempre nakasara yan. So, pinakaparusa nila, unang-una madilim. Tapos yung nahihirapan silang huminga. And then dito pa lang, base na nakikita natin, ang dami nalang sugat. So dito pa lang nakikita nyo kung paano sila tinotorture before. Kapag gusto nilang mas parusahan pa yung mga prisons, ito yung way nila. At saka yung kanina nga, yung nasa barbed wire. So now guys, pasok na tayo dito sa pinakakulungan. Kumbaga sa ngayon, ito yung selda. Selda. And doon sa selda, meron pa rin yung barbed wire here. Bukod pa yung dito mismo sa labas. Grabe yung security, no? Sige, try natin pumasok sa isa. Actually, lahat pwede mo siyang pasukan. Ito yung kumbaga, cell number 1. OM, Diyos ko, dito pa lang makikita nyo kung paano sila pinahihirapan. Oh my. Maso to guys. Pinupukpok sila ng maso. Actually, kapag mga Vietnamese yung nakakakita, lalo na yung merong mga tour guide, napapailing talaga sila kapag nakikita nila kung ano yung dinanas dati nung mga kalahi nila. I can't imagine, no? Kung talagang makikita mo to in person, and lalo na kung nung mismong time na yun. Kasi ito pa nga lang talagang mafe-feel mo na yung bigat eh. Doon pa nga lang 'di ba sa mga statue, mararamdaman mo na kagad yung ano. Wala, ang taas naman. Buti na lang, vlog pa more. Diyos ko, muntik na kaming malaglag dito. Wala pala siya. Diyos mio. Ganon. Dead Jump. end. Jump down. Okay, jump. Actually, malaking area siya. Pero, yung iba wala ng laman. Ang maganda na lang doon kahit papaano, di ba? Naglagay pa rin sila ng mga selda. Kumbaga, para ma-imagine natin kung ano yung itsura talaga before. Yung iba wala na siyang laman. Ayan, katulad nito. Ito may kaunti. Ay, Diyos mio. Another torture. Oh. Grabe, ito kinukuryente, oh. And then, ito din. Diyos mio, pinapaso sila. Ito naman, ay,
pilit pinapainom ng water na may sabon. Pinapainom sila ng water na may sabon. And then, dito naman, nilulublob sila. Grabe, alam niyo yung itsura nila? Parang buhay na buhay. Ito naman kasi may mga nakalagay, pero wala ritong nakikita. Ang ginagawa yung iba pala, hinahangpan nila sa ceiling, tapos tsaka ito torture. Kasi itong nakikita natin ngayon, ito yung mga prisoner na nagtangkang tumakas kasi ang ginawa nila, nagdig sila ng tunnel para mag-escape. Tapos ito, tinorture sila dito nung nahuli sila. Yes, ito yung mga nahuli. Hindi sila nakaligtas. So, ayun yung nangyari sa kanila. Grabe, no? O nga pala, no, yung mga Vietnamese nga pala, magaling nga pala silang gumawa ng tunnel. Magdig. Ngayon naman, punta naman tayo sa pinaka-toilet nila before. Yung toilet nila, as in open toilet lang siya. As in, nagkakakitaan sila kung ano na naman yung ginagawa nila. Walang privacy talaga. Ayan o, ito yung pinaka-toilet nila before. Kaya pala siya guys, dinisay na walang mga nakaharang para mas easy sa mga military makita yung mga prisoners kung anong ginagawa sa toilet. Grabe, bantay sarado talaga sila. Oh guys, pa-walling na ako. Nakita nyo ba? Diyos ko, grabe talaga yung lahat na makikita nyo rito. Lahat yata ng klase ng torture nandito. Meron kaming nakita, ibinaon siya sa lupa. Yung ulo lang, halos yung nakikita. Grabe ang hirap-hirap nun kasi minsan paano pag uminit, iinit yung lupa. Yes. Mararamdaman mo yung init ng lupa. And then, merong mga pinapaso. Tapos, meron pa dun yung worst, yung pinapaso, yung pinaka-private part niya. And then, merong pang pinapako. Pinako yung tuhod, yung ulo, yes. yung mga braso. Grabe. And then, merong parang ipapalaman sila sa Kahoy. tawag nito, kahoy. Tapos tsaka sila papaluin ng maso. Grabe. Grabe. Promise, I can't imagine kung makikita ko siya ng totoong-totoo. Kasi yung ito pa lang parang ayun, parang pawuling na talaga ako. Yun nga, tsaka lalo na yung mga yung mga nagtutur na Vietnamese, mas ang seryoso talaga nila. Tapos in Viet kasi siya dinidiscuss, in-explain. So mas ramdam nila yung bigat. And to think, nakalahi talaga nila to. And then, medyo magulo din yung, hindi ko alam kung sa translation, kasi kapag mismo doon sa website mo siya binasa, parang under French, ito nangyari, tapos itinurn over sa Vietnam din. Pero dito, kapag titingin ka ng mga translation, nakalagay American Puppet. At American Puppet talaga yung pinaka-translation. Yeah. So anyways, ito yan. This is the real Phu Quoc. Dito mo talaga siya makikilala kahit paano kapag bumalik kayo sa history niya, sa madugong history niya. And after nito, hindi lang naman ganito yung Phu Quoc. Hayaan nyo naman na pakitaan naman namin kayo ng maganda. Hayaan nyo naman pakitaan namin kayo ng isa or dalawa sa mga pinagmamalaki nilang beaches dito sa area. So tara, after nung mabigat na to, beach naman tayo. And dito na tayo, another destination. Nandito tayo sa Kem Beach. Again, libre ulit yung parking and walang entrance. Baka lang ma-intimidate kayo papasok kasi baka akala nyo private siya. So hindi, hindi siya private. Kami talaga Google Map lang yung gamit namin. Yung papasukin mo kasi talaga, para talaga siyang private area. Yung para, yung alam mo yun, yung para kang papasok sa exclusive hotel or exclusive subdivision. At saka guys, yung mga buildings na madadaanan natin, para na rin tayong papasok ng Sun World. Yes, ganoon na din. May slice pa rin pala ito ng European. Ano ba yan? European pa din. So ngayon naman, ipapakita natin sa inyo yung beach naman dito sa Phu Quoc.
But to be honest, ito totoo, hindi na kami nag-expect. Galing kasi tayo sa summer series sa Pilipinas. Napakaganda ng beaches natin. So kumbaga pagdating sa beach, hindi na kami nag-expect kung gaano kaganda dito sa Phuoc. Dito pa lang, alam mong pinaganda talaga. And may nabasa kasi ko, may Marriott Hotel. So baka sa Marriott Hotel kasi na property ito. Ito guys, oh, libre din. Ang dami nating nai-enjoy na free. Ito na yung beach, natatanaw na natin. Pwede rin pala rito mag-park. Doon na kami nag-park sa labas eh. Pwede pala rito. Okay rin na din, at least naipakita namin sa inyo to. Na-vlog natin. Na-vlog natin. Pampahaba din to. Charot! Look at this view! Tropical! Tropical na tropical tayo. Ganda. And then ako basa ko lang parang free nga yata rito yung mga beach beds eh. Hindi nga. Or order ka ng something. ng drinks. Tingnan natin. Oh. Alam ko, Maupo na lang tayo bigla. Para magkaalaman. Ganun lang naman yun. Eh di kung pinaalis tayo, ay sorry. Pag hindi tayo pinaalis, hindi ako mag-beach bed tayong libre. Yes, di ba? Kapal lang mukha. Hindi, pero sa totoo lang, parang nabasa ko, free nga. Walang bantay. Buhangin check, yes. It's white. Ano tsaka po, pino. Pinong-pino. Hindi naman siya super na white, pero yung nakita nyo naman yung beach doon sa malapit sa atin, di ba? Sa accommodation natin. Brown na brown. Ayan. Here's the beach area. All fairness, ganda. And then ayun nga, nandoon nga yung Sun World. Sun World na part pa rin yun. Siguro, yung architecture niya. Tingnan natin yung tubig. Kung malinaw. Ay, ang ganda. In all fairness, ang sarap maligo. Pakita lang namin sa inyo kung gaano kapuro yung buhangin na puti. And then, kung gaano kalinaw yung tubig. And ayun na nga, mababaw siya. Kaya, ang sarap maligo. And then, ito yung view nyo. Here's our view. Again, this is the real Phuoc. Ko alam, ito talaga yung mga mas bet namin. Yung talagang, yun nga, the real experience, the real Vietnamese experience. Kasi yung mga nakaraan nga, di ba? Very much European. So alam nyo na, kaya hindi kami mag-Europe, ibig sabihin hindi pala kami mag-enjoy sa Europe. Charot lang! Excuse. Yun naman kasi the real Europe experience. Naman, oo. Pero kami talaga, gusto talaga namin na-feel nga yung local vibe. So parang kulang yung Phuoc na travel natin kung hindi natin ito ma-experience. Naku, mukhang may mga bayad nga yung beach beds. Kasi ito yung mga locals, oh. Nagpipiknik lang sila dito. Sa buhangin, naglatag lang sila. Tara. Lakad tayo. Or siguro tanong natin para sure tayo. Para pagpunta nyo rito, hindi na kayo mapapahiya. Alam na natin kung may bayad or wala. Punta tayo sa lifeguard. Tanong tayo. O ayan, nagtanong tayo para sure. Meron naman pala kasi ritong nakalagay. Ayan, may price. Uy, pero mura-mura lang din ata ah. Ito, tignan natin. Locker rentals. Chair 30,000 100,000 dong. And then chair rental 100,000 dong. Ayan yung mga presyuhan. Maloloka ba sila kapag naghati tayo sa isang chair? Kaloka maghati sa isang chair. Hindi naman tayo rito magtatagal. Gusto lang namin sa inyo pakita yung beach. Again, pumunta tayo rito sa Phuoc. Hindi naman na namin inisip na magbe-beach kami, ganyan. Kasi nga, galing tayo sa summer series sa Pilipinas. So, na-enjoy na natin masyado yung beach. At saka meron tayong pupuntahan na paradise. Charot! Ayan na naman. Doon natin mas-enjoyin. Doon namin ilalaan yung namin, yung natitira pa naming pusyaw. Doon namin uubusin yung natitirang kulay namin.
sa beach na yun. Lakad lang tayo ng very light. Maliit na beach lang siya. Pero dito, kahit papaano, may mga foreigners na. Kasi usually yung mga napupuntahan natin, puro mga locals eh. Ito naman sa restaurant. So tama nga, order ka nga muna siguro. Seat rental tickets, ayan no, meron Oo, meron nakalagay. nga. So hindi pwede yung technique natin bigla tayong uupo guys. Charot! Ito naman yung isa naman, bean bags. Ito mga beanbags nga. Ayun yung vibe niya. And ilang araw na kami dito ha. In all fairness, ang ganda ng sunset. Kaya for sure may enjoy siya. Kaya lang ayan, makikita niyo yung panahon. Kaya ang gamit uli natin, itong ating action cam. Kasi nga umuulan, maya't maya, ano siya, umaambon. So guys, yung nga pala papunta natin dito from Prisoner ay 6 minutes lang. Then ngayon naman, papunta tayo ng South Beach. Magbabiyahe tayo ng 13 minutes. So magkakalapit lang siya. Caring-carry niyo siyang tuhugin. And then doon, kung gusto nating maligo, pwede na. Diba? So dito gusto lang namin sa inyo ipakita. Pero based sa nababasa namin, pareho siyang maganda. Kaya lang ito, medyo mas secluded pa daw. So parang mas public yung South Beach. Pero tignan na rin natin. Less than 15 minutes nakarating na tayo sa South Beach. And then, ito yung dinaanan natin. Ibang-iba siya. Apakatahimik. Nag-usap na kami ni Enzo eh. Kasi, tignan nyo, diba, makulimlim. Parang ganito yung mga setup ng mga horror movies. Diba? So tara. Walang bayad ulit yung parking. Pero tignan natin kung may entrance. Kasi parang private eh. Wala naman. Parang pumapansin sa atin. Diretso lang tayo. Kung gano'n ka-modern dun sa Kem Beach, dito naman, kabaliktaran siya. As in, Yes. yung dadaanan natin, forest na forest. As yung mga bahay, ang layo-layo ng agwat, no? Yes. So yun siya. Pero kapag binasa mo siya sa research, mas secluded daw yung Kem Beach. Baka iba na din. Pumasok kami. Pero restaurant tong pinasukan namin. Ito mas ano siya, mas local yung dating niya kasi ang daming boats. Ano ba, pwede ba dito? Siguro naman. Makikiraan po. Ano may nuno? Tabi-tabi po. Ayan, nun ako. Salubong yata tayo. Ay! Hello! Oh guys, very wrong. Private nga itong napasok natin. Kailangan daw muna natin bumili sa kanila. Pero nakita na namin, yung beach parang mas maganda, no? Oo. Kasi parang mas ano siya. Ay, hindi siya modern. Ayun. Dito kami tinuro ni Google Map. Huwag din para tayo maniniwala kay Google Kay Map. Google na. Pinapag-assist tayo ni Google. Hanap tayo ng ibang way. Meron daw tinuro sa amin kung paano tayo makakapunta dun sa public beach. Tara, hanapin lang natin. Balik tayo. So tara guys. Base sa sinabi sa amin dito, dapat pala hindi kami lumiko. Kasi may nakalagay kasing turn left 800 meters. Kaya kami lumiko. Ay, baka dito nga. Ayun, no? Oo, ito nga. Oo. Dito tayo. Merong Baysay 2 and Baysay 1. Yes. Dito siya, Baysay 2 So dito tayo. Tignan natin kung saan nanggagaling yung mga public. Ay, hindi naman public. Yung mga buses. Kasi kasama to sa tour. Kapag ka South Fukok tour kayo. Pero yun pa rin naman yung dadaanan. Ganun pa rin. Forest pa din. So sana tama na tayo para hindi na tayo babalik. Paano na dalawa to? Ito yung mga buses. Tama tayo. Pakiramdam ko dito. Grabe, nakita nyo ba guys kung gaano karami yung nagtutour? Ganyan karami yung buses. Tapos yun nga, karamihan talaga locals din. Daming buses dyan, oh. Free ulit ang parking. And then, tara. Tignan natin dito. Siguro dito yung pinaka-lunch ng mga nagtutour. Dito sila dinadala. Kaya ang daming tao dito, oh. And ang daming resto. And then lahat, puno talaga.
Oo nga, kumbaga ganun. And then, oo nga pala guys meron din ditong island hopping. Mga 4 islands yung pupuntahan nyo. Pati pala yung island hopping. Dito yung pinaka-lunch nila. Ayun yung ferry or yung boat ng mga nag-island hopping. Tama nga. Naniniwala na ako dun sa research. Kaya pala sinabi, medyo mas secluded yung doon sa Cam Beach. Kasi ito, parang public na public siya. Ano? Ganitong karami yung tao. Ang tao. Ito yung pinaka-lunch area. So ito, sure na kami, free na tong mga mga beach beds. Kasi baka isipin nila nag-island hopping din tayo. Hindi nila tayo sisitahin. Pero maganda rin naman yung niya, yung dagat niya. Parang paresa. Oo, paresan din naman. At saka yung rin, Buhangin. yung buhangin, pino din. Kaya nga lang, mas marami talagang tao dito. Ganda ng view. Doon tayo galing kanina. Doon sa bandang dulong yun. Na kailangan natin umorder ng drinks. And ayan dito talaga sila. Ito yung buhangin. Same na same. Purong buhangin. Puti. And then malinaw din yung tubig. And then dito may activity. Pwedeng mag-banana boat. And then jet ski meron din. Ito yung mga activities. Ay, walang English. So, ano na lang natin? Hulaan na lang natin. Ito may English para sailing. ito para sailing. And then jet ski. Sofa. Ano ba tawag dyan sa sofa? Sofa siguro. Okay. And then banana boat. Sa banana pool. Pwede magpalipad dito ng drone, 500 BND. But, yun nga, kailangan, meron kang permit or a license. Apakaraming bangka. And then, may mga nagtitinda na nakamotor. Ice cream. Baka ito yung nakikita natin sa sa cable car. Ayun, ang daming bangka na nakapark. Maganda rin siya. In all fairness, lalo na yun doon sa part na yun. Yung sa bandang dulo. Dito na tayo bumili ng drinks kasi dito mura. 30k lang. Nasa 60 pesos lang. Para makaupo tayo. Tanong mo muna, best kung pwedeng maupo. Pwede daw maupo pa sa border. Ganda Pati yung lalagyan nila ng mga prutas ang ganda. Hi, Chioy! Ang taray. Sa mahigit 60 pesos. Meron na tayong drinks at pwede na tayong mahiga-higa dito sa beach beds. Yan. 11 pa lang naman, hindi pa tayo magla-lunch. Meron tayong pupuntahan, yung last destination natin. Baka doon na tayo mag-lunch. Dami ring tao, punong-puno din. Hello! Mabait naman sila pa nag-hello sa camera. And then, lakad lang tayo rito ng very light. Doon kasi sa merong drinks, grabe. 200. Yung drinks, same na same lang din dito. Dito 30 lang. Pero sa kanila yon, yung magandang yon, yung malapit doon sa parang mountain. Guys, huwag kayong loloko-loko. Sa halaga magkano? 64 pesos! Halaga 64 pesos. Meron na tayong 2 drinks and then naka-beach beds na tayo. 2 din, di ba? May mga ways para makatipid. Doon tayo sa tipid. Enjoy na lang natin to. I-cheers natin yan kasi nakatipid tayo. Dito kasi 64 pesos lang. Doon kasi 200 VND. Nasa 420 pesos. So lang ang tipid natin. Same lang din naman yung magiging view natin. And then after nito, meron pa tayong isang pupuntahan. Yun naman, a fishing village siya. And then, doon na tayo magla-lunch. Yes! Na-enjoy mo tong araw na. Naka-enjoy din, no? Franson and Juking Juice. Ang sarap ka, refreshing. Sarap.
Guys, nandito na tayo sa Hangnim Fishing Village. So, inisip kasi namin para siyang town. O, gano. Tapos yung para siyang nandun yung mga Fishermen, fishermen ganun. or fishermen, doon sila nakatira, ganyan. Hindi na pala ganun. So, nangyari pala, para na siyang, ang tawag ba doon? Seafood Para market. sa seafood market, lahat, kumbaga sa atin, sa Manila, punduhan, ang tawag sa Punduhan, atin, ganun. bagsakan ng mga isda, ganun na yung nangyari. So, kada stall, merong mga tindahan na mga fresh na seafood, and then, puro paluto restaurants na yung nangyari sa kanya. Sa kahanap namin, pumasok din kami sa locals na area. So yun, nakita namin yung locals na area. And then meron din silang mga fish, ang tawag doon, boat. Siguro yung iba nga, yun yung work talaga. And then, dito mismo sa parang river na to, meron din kami nakikita na mga Mga fisherman, ganyan, pa isa-isa. Siguro ito yung daan nila papunta doon. Pero yung mismong tayo yung pupunta doon sa harapan, halimbawa, nung parang, ang tawag ito, pantalan, ganyan, wala na. Meron kami nakita, sira na siya. So ayan, ito yung ganap. So dito, para mangyayari, restaurant talaga. Kung gusto nyong kumain ng mga fresh na seafood, dito siya pwede. Pero ganitong oras tanghaling tapat, alauna, sarado. Kaya So dito rin kasi nakikita ko kasama to sa tour. Baka siguro bukas lang to kapag yung oras ng tour. Yung oras kasi ng tour dito usually nagsisimula ng 7:30 to 11:30. Lagi nga pala rito may break time guys, 11:30 to 1:30 lagi nga palang sarado kahit yung mga museum. And then siguro magre-resume siya ng 1:30 hanggang 5:30 ulit. So Chugi Bells ang area. Wala tayong magagawa. Kaya Ganyan nga. talaga. So, again, this is real Pukok. Ganito siya kapag hindi sa tourist area. So, nahanap na lang tayo ng makakainan along the way kasi sarado pa halos. So, guys, toming-tomi na kami. Huminto na lang kami somewhere kung saan pwedeng kumain. Tingin na lang tayo sa menu. Kung ano yung pwede natin kainin for today's lunch na pamerienda na. Ito na yung order ni Enzo. Seafood fried rice. 70,000 VND. Không có thiếu đâu nha, ngày mai mình lại được. And then, yung sa akin naman ay Này vô lấy tiền ra. stir-fried noodles with beef. 70 din. So dito medyo mahal-mahal ng kaunti. Kaya wala na tayong choice. Lahat na daanan namin sarado. naka-break time. Naka-break time. Tikman nga natin yung beef noodles. Yung last time kasi natin ay pho, fried pho. Ito noodles na noodles talaga. Para masabi ko kung ano yung mas masarap. Kasi yung ano nga pala, at tusubo na yung ano talaga, pho ang sarap, no? In fairness, masarap din. Kaya lang, ang kaibahan, parang ito, expected mo na yung lasa. Kasi di ba ito naman talaga yung lasa ng mga fried noodles. Unlike yung sa fried pho, hindi mo expected. Ito naman yung kay Enzo, di ba? Hindi tayo sanay na walang ulam yung fried rice. Dito kasi talaga, kumbaga nakahalo na. Oo. Malalasa mo yung seafood. Lasang lasa guys yung lasa ng seafood. Lalo na ito nga, lasa ng squid. Ito. Yan. Tapos, ang dami niyang sibuyas at bawang. Tapos sinamahan pa siya ng paminta. Kaya ang sarap niya lalo. Ayan, kain na muna tayo. And then, recap tayo maya-maya. Tapos na namin ito. Grabe, alas 2 na pala. Awalin namin kayo, breakfast pa talaga. Aga pa naman mag-breakfast. Mga 7 pa lang. So, let's eat. And we are back at our accommodation. Dito tayo daan. Punta muna tayo sa pool area. Alam nyo, sa lahat yata na napag-istayan namin, ito yung pool na gamit namin. Kasi pagdating sa gabi, wala naman na kaming ganap eh. So, ang ginagawa namin, kahit ayaw naming maligo na, hindi kami magsaswimming, nakatambay lang kami dito sa gabi. Nakahiga lang kami sa mga beach beds. And ang sarap ditong maligo. To be honest. Ayan. Ngayon naman tignan nyo, biglang umaraw. Kanina,
maulan. So, ganyan ang weather dito sa Phuket. Ito na ang kukonclude sa ating araw. Ayan, kaya gamit namin itong pool area. Kasi kapag ganitong oras, tapos na kami, walay na. Dito na kami, magbababad na kami dito. Or yun nga, nakaupo kami dito. Or sa beach beds, tapos tag-edit, ganyan. Chikahan ng very life. So, ayan. So, kamusta ba? So, itong araw na to, gusto lang namin ipakita sa inyo na yung Phuket, meron naman siyang sariling identity. Mafe-feel mo pa rin naman yung Vietnamese vibe at saka culture. Na pag sinabing Phuket, hindi lang siya about na kapikat ng European countries. Yes. Meron siyang sariling ganda. Yes, yun. Yung from doon pa lang sa history, yung beaches. Actually, yung beaches nila, maganda naman. Pero kapag ka pumunta na kasi kayo rito sa Vietnam, talagang makikita nyo na hindi siya ganun ka naaalagaan. Maganda sana pero may kaunting makakalat, ganyan. And then, yun nga lang, minalas-malas tayo dun sa sa Fishing village. Wala na naging fish market. Oo, at restaurants na pala. Iba na pala ngayon. Yung kaisa-isa doon pwede nating puntahan, wala na. Yung Nasira pa ng bagyo yung nasira Pantalan. pa ng bagyo yung Pantalan. So, wala tayong naabutan. So, yeah. So, meron din dito, again, na island hopping. Meron kayong 4 islands na pupuntahan just in case gusto nyo rin. For sure, mas magaganda yung makikita nyo. Pero tayo na nga, hindi na natin yung ginawa kasi galing na nga tayo sa Pilipinas at nag-summer serye na tayo. Dito sa Phuket, promise, kulang yung 5 days, hindi talaga siya uubra. Kaya kami namili lang kami kung ano yung mga gusto namin puntahan. At para ma-enjoy din namin, hindi rat-rat na rat-rat. Ayan, sana po na-enjoy nyo pa rin po itong ating Phuket Travel Vlogs. Kita-kits sa susunod. Bye everyone.